Alright, what is up mga amigo? Ito is your Papaloy here, ang inyong bulanong amigo. For today's video, wala muna tayong gala ngayon kasi kita nyo naman sa likod ko, makulimlim at ang pangit ng panahon dito sa Bohol. And now, since wala tayong gala, pag-usapan natin ang isa sa mga maiinit na issue ngayon tungkol sa motor. Last time ay napa-install natin ang ating aftermarket exhaust dito sa ating Triumph Trident 660 at naglabas ng bagong ordinance dito sa lugar namin sa may Tagbilaran City na bawal ang maingay na tambucho na lalagpas sa 99 decibels. So ngayon, bumili ako ng eto siya, decibel meter. Tapos, try nating sukatin kung gaano kalakas ang ating na-install na muffler, which is eto, naka-shorty siya. Ito yung napili ko kasi wala naman atang ibang babagay dito sa motor na to. Ang pangit naman kasi pag yung malaki yung ilagay ko dito. Kaya, para iwas problema pag nahuli, gawin na lang muna natin sa sarili natin. Try nating sukatin kung gaano kalakas tong nabili kong muffler na to. Actually, talagang sobrang lakas niya nung walang silencer pa to nung unang nilagay ko. Kaya pinalagyan ko ng silencer kasama naman sa pagbili para at least medyo ma-minimize yung yung ingay niya. Sa ngayon, i-cold start muna natin ang motor para painitin at nang maumpisahan na natin yung test natin. Painitin lang muna natin saglit yung motor and mga ilang minutes lang to po pwede na. Tingnan natin yung reading nung nang naka-idle lang siya. Nasa I think mga 1,500 RPM yan. Tapos try natin buksan. Ayan, naglalaro siya ng 89, 90 decibels. Meron siyang silencer na nilagay ko sa loob. Ayan. Kung napapansin nyo, may tubig-tubig pa yan kasi nilinisan ko ng konti para at least naman medyo presentable siya sa video. Sabi doon sa guidelines kung paano sukatin yung lakas ng tambucho ng motor is dapat naka 45 degrees siya from sa tambucho mo, and then sa distance na half meter, dapat yung decibel meter natin is parallel from the ground. Kaya yun yung ginawa ko. Ito siya. Naka 45 degrees siya. Yung 45 degrees kasi kalahati yan ng 90 eh. So, ito, tsaka yung kabila is 90. So, hatiin natin yan is yung 45 degrees. Tapos, ito. Kumuha na rin ako ng panukat. At ito siya. Naka half meter tayo. Tapos ngayon, try nating i-rev ng 2,000 to 2,500 RPM. Tapos tingnan natin yung reading doon sa kanila. Kung makikita natin, naglalaro siya ng 97 to 98 decibel. Ayan. Tapos, try kong ipa-hold dun sa kasama ko para isrital ko ng hold hold. Ayun. So, 2,500 RPM. Yung reading niya is naka 96.8 decibels. 96.8. Okay. Try natin ulit sa second time kung same pa rin ba yung reading niya. Ayan. Naka 2.5 siya. Tapos yung reading natin is i-hold tape lang. I-release daw. I-release. Ipisita ng hold balik. Ipisita. Balik daw. Isa pa. Naglalaro siya sa ngayon naman is 97.1. So konti lang yung diferensya niya.
Try naman natin na isagad siya sa kahit mag 3,000 RPM. Galing ko muna to. Ayan siya, 3,000 RPM. I-hold out eh. Ayan siya. Yung reading naman niya is 27.5. Okay na tayo, salamat eh. So far, pasok naman siya sa limit ng LTO na 99 decibels. Kaya lang, iba kasi yung brand na ginamit nila na panukat, hindi naman ito. So, may possibility na hindi tutugma yung reading. Pero at least, may allowance pa siya na konti bago mag 99 decibels. Yung 1 decibel kasi napakalaking napakalaking diferensya na nun sa tunog. Napakalakas na nun. Pag let's say 96, tapos yung 97 na reading, napakalakas na nung 97 kumpara dun sa 96. Kaya siguro pasok naman ito. Hindi na tayo kakabahan ng konti sa checkpoint at nang iwas abala na rin at saka baka makapagbayad pa tayo ng penalty eh. Ito yung distance niya from sa tip ng muffler. Ayan. Tapos naka 90 degrees siya. 45 degrees. Ito yung 90, hinati natin is 45. So, ayun mga amigo, sana nakatulong ng konti yung video ko ngayon. At least may idea na kayo kung gaano ba kalakas talaga yung tunog ng mga ganitong klase ng pipe, yung mga naka-shorty. Hopefully, mapanood nyo pa rin yung ibang mga videos ko and ride safe everyone. Bye-bye!